Ako po, before po ako pumunta sa Viva, nagsistream po ako online sa Bigo. Like, online platform po siya na kumakanta, sumasayaw, gano'n. And then, hanggang sa naisip ko po talaga na gusto ko po talagang pumasok ng Viva. So, ayun po, nung pumasok ako sa Viva, nirefer po ako ng friend, sa friend niya din, which is yung manager ko ngayon. Ayan po. Una is, nagti-TV commercials po ako nung 16 po ako, pero nag-stop ako kasi po, mahirap siyang pagsabayin sa pag-aaral po. And then, nung legal age na po ako, nag-real estate po ako, SMDC, Mega World, Robinson's Land, Amaya Land, paikot-ikot na. And then, nag-casino dealer din po ako. Yan, so, Raketera. And then, nakilala ko si Sir Neil. Tapos sabi niya, kung gusto ko daw mag-Viva. Pero nung una po, Viva 1 po talaga yung in-applyan ko. But then, hindi ako napasok. So, yun po. Viva Max, pumasok po ako. Ayun, so, okay na po. Okay. Sa totoo lang, like, favorite ko talaga si Direk. Totoo talaga yan. Galing sa puso. Like, ang sarap niya pong kasama as co-worker, ay di pala, director, yan. Tapos yung mga staff po, wala po talaga akong masabi, like speechless. Sobrang bait po nila. And yung mga co-stars ko po, napaka sarap pong kasama. Ito kasi si Mia, kasama po kami under po kami ng isang manager. So, friends na po kami before pa kami nag-start dito. So, ayan, si Albi ay, alam naman natin na yan. Magaling talaga siya. So, hindi po ako nahirapan masyado, char. Ay, kanti lang, light lang. Pero with the help of Direk Nalito ka na. Direk Howard. Ayan. Hindi po ako nahirapan. May times po na parang na-pressure ako, yung parang umiyak ako. Pero talagang sa lahat po ng director, no jokes talaga. Sobrang bait po ni Direk. Ayun lang po. Sa kasalo kay Direk Howard po. Kasi actually po, ito yung unang movie na may acting lessons ako natutunan. Yung pwede kong ma-apply sa next movies kung may coming, like ganun po. And then sa mga co-stars ko din, sobrang happy kasi hindi sila mahirap kasama sa set. And very friendly, lalo na si Vern. Talagang friend kami before pa. And then si Derek po, sobrang happy ako and so super thankful po ako kasi ang dami niya pong tinuro sa akin. Kasi sa iba ko pong naging movies, hindi naman po ako naturuan ng acting skills before kami mag-film. But then with Derek, parang inanuhan niya po kami ng one day para magkaroon ng acting lessons, something like that po. So ayun, sobrang naging laking tulong siya sa film para hindi ako nagmumukhang awkward at mas lalong po yung acting sa story. So ayun po. So super happy na. You give me... Ay po sir, namin yun, scene po namin ni Raj na kailangan po na yung natural na in love ako sa kanya. Yun yung time na Nakakayak ba yun? Hindi naman po. Kailangan ko lang ipakita na natural sa camera na in love ako sa kanya. So, iniisip ko talaga na love ko siya. Ayun. Doon ako na kasi nakailang take kami noon. Ginawa ko naman, pero sabi ni Direk, wait lang, labas muna ikaw, mag-rest ka muna sa labas. Tapos ayun, parang na-pressure ako. Kinausap ako ni Direk Panky. Tapos yung nag-uusap kami ni Ma'am Panky. Tumulong na yung luwa ko. Tapos paglabas sa Direk ko, anong nangyari sa luwa? sabi ko, hindi dahil sa Direk kasi talaga mabait talaga si Direk. Tapos yun, sa pressure lang po. Ayun lang. Okay. I have Alan
Alan Sancon of Stars for a Bit. Hello po, good afternoon everyone. Congratulations sa new film ng Salo. Direct tanong ko lang po, paano po ba nabuo itong Kasalo? Parang is this based from the true experience? Kasi parang iba yung notion namin kanina pag Kasalo, pero nung pinakita yung trailer, parang Grab pala or parang about yung transportation. Paano po nabuo itong story ng Kasalo? So actually, yung concept niya talaga, it's ride-share. Diba? Sa app, yung sa Grab or whatever app you have, there's a ride-share app na mas mura siya pero hindi mo alam yung makakasakay mo. So chances. And then eventually, of course, we wanted to make it more Tagalog, more Filipino, and of course, Viva Max. So we thought of Kasalo. So naging double meaning na siya. Kasi nga, nagsalo-salo sila at some point. Parang ganon. So, yun. Pero ang talaga, the premise is if we were playing on the rideshare app, tapos doon umikot yung kwento. With chance, meetings, different passengers. May ganun palang nangyayari sa Kasalo. Parang ikaw kalahin sa transportation may nangyayaring ganun. Pero yung tanong ko lang dun sa mga cast members, speaking about yung sa transportation, do you have any, I mean bad or wild experience or memorable experience during that time na nakasakay ka sa jeep or bus or on your own car or kung sa Grab man yan, di ba? Ako recently, hindi naman siya bad experience, pero different experience lang. Parang nagpahatid ako, I think galing pa ako dito sa Viva Cafe. Tapos, parang tumawag yung girlfriend ng Grab driver ko. Tapos parang yung work ng girlfriend niya malapit sa bahay ko. So tinanong niya ako kung pwede doon namin daanan mo yung girlfriend niya bago kami umuwi. Parang okay lang naman sa akin, pero yung pala fan, yung girlfriend ko na Can't Buy Me Love. So medyo weird lang na they know where I live now, but okay lang. Okay, si Bern naman. Actually po, pag nag-grab po ako, hindi po talaga, never ko pong na-try na make a share. Kasi, yun nga, hindi naman natin alam yung mga dangers pwedeng mangyari sa atin. So, wala naman po akong experience. Okay, thank you. Mia? Sa akin po, hindi naman sa akin nangyari, pero habang nakasakay po ako sa Grab going MOA, nakakita ko ng disgrasya sa kalsada. So, nakita ko yung utak ng parang bad daw siya, tapos parang nasagasaan ko ng jeep. Tapos nadaanan siya ng Grab namin kasi parang sabi parang anong nangyayari, gano'n. And then, nung dumaan ko yung Grab namin, nakita ko talaga yung nakalabas. So yun, hindi sa akin nangyari, pero sana walang mangyari sa akin gano'n. Pang-horror pala yun sa'yo. Okay. Rush. Sa akin naman yung, hindi ko naman matandaan pero maraming beses akong naka-experience na more on bad kasi. Kasi dati akong, loko talaga ako before. Pero ngayon wala naman ako na-experience. Dati talaga hindi pa ako artista. Lagi ako nag-1, 2, 3 sa gym. Yung mga ganyan. Ayun mga experience ko talaga. Kasi nag-aaral ako nun. Yan. Yun ang bad experience ko. Marami pa. Okay, thank you everyone. Thank you, Jean. Congratulations. Thank you very much. That was Alan Sancon of Stars for a Bit. Hindi ko nakita yung trailer, so hindi ko alam kung ano pwede kong sabihin na hindi mag-give away sa movie. Pero like, siguro nakarelate ako sa character ko in a way na hindi na siya happy sa relationship niya. And parang, alam mo, parang naghahanap siya ng out, naghahanap siya ng exit. Yun lang muna kasi, like I said, I don't want to spoil the movie, but yeah. Doon naman po sa role ko, siguro po sa cheating talaga lagi. Doon sa, hindi ako. Lagi ako nakaka-relate sa mga partners na nag-cheat sa babae. Yun yung kasi doon is nag-cheat yung si Rush sa akin. So, doon po ako nakaka-relate and yan din po yung hindi masaya sa relationship. Ayun po. Ayan. Hello po, sa akin naman po is pag nasira yung trust, mahirap na siyang ibalik. Kasi
ayoko din po i-spoil, but then yung character ko po kasi doon, nakagawa siya ng mali. And then, parang gusto niyang bumawi kay Alvin. But then, yun nga, wala na yung trust, so nawala din yung love. And then, yun, nagkagulo-gulo na, nagsalo-salo na. Kung sa akin naman siguro is yung pagiging spoiled brat, parang nakakainis ko eh. Nakakainis na pag-ugali ko sa isang tao, lalo sa lalaki. Yung hindi ka maalisali sa nanay mo, parang mamasboy ka pa rin kahit nagkasawa ka na. Tapos, yun nga, nag-asawa ka na, tapos pakingalaman ka ng magulang mo. Pag nag-away ko ng asawa mo is parang kakampel mo pa yung nanay mo kahit ng mali naman. So, nakakainis yung ganun. Doon ako doon ko nakakita yung mga ibang ano. Hindi na parang sa role ko.